Oy, Maharlika, alam nyo sa totoo lang, idol na idol ko yan si Maharlika dati. Pero nung nagsawa ako sa kakapanood sa kanya, para siyang bubuyog. Alam mo bakit? Babaeng bubuyog. Bakit? Ang laki ng shades. Gabing-gabi naka-shades. Parang bubuyog. Lalo na yung binulgar ni Mima yung nilaso ng asawa. Parang babaeng bubuyog. Hoy, Maharlika. May chismis na karating sa akin. Sino yung kongresista na kinakantot-kantot ka? Hoy, Maharlika. Sino yung kongresista na kinantot-kantot ka? At nakiusap nga yung asawa kay Mima na, wag mo nang i-content yan, ma'am. Bakit? Nahihiya ako, ma'am. Malaman ng iba. Ang pangit ni Maharlika, pinatulan ng asawa ko. Uy, Maharlika. Sino ba yun? Oy, may nakarating sa akin, Maharlika. Kinantot-kantot ka ni Congressman. Tapos yung asawa ni Congressman, ang sabi, Uy, Mima. Uy, alam ni Mima yan. Sabi nga kay Mima, wag mo na lang ikalat, girl. Kasi nakakahiya, ang ganda-ganda ko. Tapos yung asawa ko pumatol kay Maharlika, mukhang bubuyog. Ay, nako. Totoo. Huwag kayo magalit sa akin, totoo po yan. At saka yung congressman ngayon, nung nakatanggap ng project na nahimik, dati walwal ng walwal kay BBM yun. Galit na galit kay BBM. Nung nilabas ni Mima yung issue na kinantot-kantot niya si Maharlika, aba, wala. Natahimik si congressman. Nakiusap nga yung asawa, Mima, wag mo munang banatan yung asawa ko. Kasi ang ganda-ganda ko, tas pumatol yung asawa ko kay Maharlika. Ganun na ba ako kapangit? Maharlika, puro ka fake news. Sawa na yung tao makinig sa'yo, Maharlika. Pero pag ako magsalita, sino yung congressman na kinantot-kantot ka? Hoy, pag nanood si Maharlika dito, iyak. Maniwala kayo sa akin. Manggagala iti sa akin yan. Wala akong pakialam dyan kay Maharlika. Sampalin ko patiti yan. Diba ganyan bunganga nila? Kung ayaw ninyo na gawin sa inyo, wag nyong gawin sa iba. Diba ganyan ginawa BBM? Ang tawag ni Maharlika kay Auntie Lisa, Lisa Butod. Lisa Tanas, BBM Kuting, diba? Ang tawag ko sa kanya ngayon, babaeng bubuyog. Kung saan-saan kumikiyod. Diba? Butigon ka pa naman, Maharlika. Dipuga kalintian ka, animal ka. Alam niyo si Maharlika, isang tikalon, isang butigon. Lintian nga hinayupak na dipuga na animal lipisting yawa ka, Maharlika. Maharlika, kung ako sa'yo, Maharlika, umuwi ka na lang ng Iloilo, Maharlika, magluto ka na lang ng pares doon, oy. Or di kaya bantayan mo yung mga pasyente mo dyan, linisin mo yung lubot. Hindi ba? Yung bule. Dipuga ka, Maharlika. Puro ka lang chismis. Kaya tignan mo, hindi ka tumangkad. Napapanot ka na. Tignan nyo si Maharlika. Ta sobrang daming chismis, napapanot na. Gabing-gabi nakasage ka. Ano ba pinagkataguan mo? Minsan naalala ko, bakit ba itong babaeng ito nagbablog, nagla-live? Nakashades palagi. Hindi naman ito taga-welding. Welding machine bang dinadala nito gabi-gabi? Kasi kahit gabi nakashades. Di po, nalintian ka, Maharlika. Ngayon alam nyo na. Maharlika. Ano na, Maharlika? Sige na. Ayan na. Walang sound. Hindi. May nag-comment lang sa akin. Sabi niya, huwag mo nang ituloy si Maharlika. Baka atakihin ng kabag. Di ka madungog, sir. Hindi. Minute ko talaga kasi nag-comment sa akin yung mga assistant ko sa likod. Sabi, Ken, huwag mong pasubrahan ng banat si Maharlika. Bakit? Baka atakihin sa kabag yan. Mamaya mag-live na naman yan walang oras. Kasi napanood ka.
Ito kwento ko sa inyo. Alam nyo kung bakit galit na galit si Maharlika? Matagal ko na itong sinabi, hindi nyo pa ako kilala at that time. Actually, kasabay ko si Mima, si Takiro, si Boss Mike, sila Kokoy, lahat, halos magkakasabay kami niyan. Nung panahon ni BBM talaga ako. Nung time na yun, hindi kami nagkakaintindihan, mga grupo ko, nag-isko ako. Pero wala namang masama kasi meron naman tayong kanya-kanyang desisyon. Pero ang sabi naman ni Yorme, nung natalo siya, nagdesisyon na ang tao. Sabi ni Yorme, ganito. Nagdesisyon na ang tao. Namili na sila ng binoto. Nanalo bilang presidente si Marcos Jr. Tayo bilang mamamayang Pilipino para makatulong sa pag-unlad sa bayan, tulungan at suportahan natin kung sino ang presidente. So, sinuportahan ko si BBM kasi si BBM ang nanalo at yun ang sabi ni Yorme. At walang sinabi si Yorme na suportahan ko si Digong, si Kibuloy at si Sara. Walang sinabi si Yorme Isko nun. Ang sabi ni Yorme, nagdesisyon na ang tao. Binoto nila si Bongbong Marcos Jr. Suportahan natin kung gusto natin ng kaunlaran sa bayan. Tayo, mga ordinaryong tao, para makatulong tayo, in a little way, sumuporta tayo kung sino ang hinalal ng tao. Diba? Pero, hindi sinabi ni Isko na suportahan mo si Digong, suportahan mo si Kibuloy, suportahan mo si Sara. Walang sinabi si Iskong ganon. Kaya yung mga Iskon yan sa nagalit sa akin, bakit daw ako nag-BBM? Buwa ka ng shit ninyo. Doon kayo kay DDS. Yun ang sabi ni Isko. Huwag niyong tawaging sarili ninyong Iskonyans kasi walang sinabi si Isko na suportahan ninyo si Sara, si Digong at si Kibuloy. Si Isko never magsuporta sa rapist yan. Diba? Alam nyo kung bakit si Maharlika galit na galit kay BBM yan. Bago tayo mag-end, bago tayo mag-end ng live, ikwento ko lang sa inyo. Yes, Ma'am Irene, totoo yan, Ma'am Irene. Ganito ang dahilan yan. Si Maharlika, nung tumakbo si BBM at si Sara, vice si Sara, president si BBM, todo suporta. Umuwi pa yan, galing Amerika, umuwi ng Pilipinas. Naalala nyo nung nag-inauguration si BBM, nung nanumpa doon sa may, sa may museum? Si Maharlika doon, akala mo bubuyog, tanghaling tapat, nakashades pa rin. Hindi ko makakalimutan niya, nakashades. Yan yung trademark niya, nakashades. Siya yung pumalit kay Janet Napoles. Nung sumuporta siya, tudubira, pak, 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 dak, dak, dak. Nung presidente, si Pinoy, binira niya ng binira, sinuportahan si Digong. Nung alam niyang pababa na si Digong, binakbakan niya si Digong, sinuportahan niya si BBM. Di ba? Ngayon, nung malapit nang matapos ang termino ni BBM, binakbakan na naman niya. Sino susuportahan niya? Si Lenin na naman ba? Hindi ko lang alam. So ngayon ang nangyari, sa sobrang suporta ni Maharlika, nag-expect pala siya na meron siyang posisyon sa government. Yun ang expectation ni Maharlika. Mabigyan siya ng posisyon sa government. Ang problema, si Pangulong Bongbong Marcos, mautak. Pati si Auntie Lisa, mautak. Bakit? Kung ako kay BBM, bakit ko bigyan ng posisyon sa gobyerno ang isang basura ang bunganga, basura ang ugali? Kapag gumawa ng hindi maganda yan, magre-reflect kay BBM. Kapag gumawa ng hindi maganda si Maharlika at inappoint siya ni BBM, pag gumawa ng hindi maganda, magre-reflect kay BBM. Alam na kasi ni BBM, bakit hindi siya binigyan ng posisyon? Nung presidente si Pinoy, binira niya ng binira si Pinoy, si Duterte kinampihan. Nung bababa na si Duterte, binira niyang binira, si BBM kinampihan. Balingbing kasi si Maharlika. Kaya ang sabi ni BBM, why should I appoint you kung alam ko naman ang ugali mo? Diba? Kaya ngayon, ganyan kalaki ang galit ni Maharlika kay BBM at kay FL Lisa. Kasi hindi siya binigyan ng posisyon sa gobyerno. Yun ang totoo. Biruin nyo, kung hindi talaga niya hangad magkaroon ng posisyon sa gobyerno, bakit umuwi pa siya mula Amerika papuntang Pilipinas na mayroon naman siyang vlog?
Hindi siya qualified. Basura kasi ang bunganga, chismosa na wala namang pruweba. Mangga palakin. Oo. Yun. Ma'am Maria Milanes, Ma'am Rodriguez, GC Cruz. Yun. Kaya galit na galit yan si Maharlikang mukhang buboyog, diba? Na nanglaso ng asawa at nagpakantot kay congressman. Hindi ko na pangalanan. Nahihiya yung asawa ni congressman. Diba? Oh. So yun, mga kababayan. O alam nyo na. Yun yung kwento kay Maharlika. So ngayon, tapos na. Sunod naman live natin. Marami kayong malalaman talaga tungkol sa akin. Yung mga kwento na yan, ay sabi ko sa inyo, bukas, manood kayo sa akin. May another kwento na naman tayo. May mga vlogger ng kabila. Yung isa parang gasol, tinatuan. Yung isa gumaganon-ganon yung ulo habang nagla-live. Bakit? Yung isa naman yung kapatid, super budol, nagtinda ng sasakyan, sira.